Ang dulo nga daliri ni Marivic ay nanginginig ng bahagya. 4:00 umaga at ang kusina ay puno ngang masangsang na amoy ngang bawang at patis na tumutusok sa ilong. 3 araw na siyang hindi makatulog ng maayos, nakatayo sa harap ng sangkalan. Matitingkat ang maitim na bilog sa ilalim kanyang mamata at ang bawat palat ng kamay ay may maliliit na sugat mula sa kutsilyo. Ngayon ay ang araw ng handaan para ipagdiwang ang nominasyon ng kanyang asawang si Jonathan bilang kandidato sa posisyon ng kalihim ng isang sangay ng pamahalaan. Si Marivic ay hindi pa nagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao mula nang mag-asawa sila 3 taon na ang nakaraan. Sa loob ng 20 taon, siya ang pinakamataas na tagapamahalan ng Panlub na gawain ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilyang negosyo sa Pilipinas. Ang pamilyang Villanueva at walang sikreto ang dumaan sa kanyang makamay, ngunit iniwanan niya ang lahat ngang kaluwalhatiang iyon upang mangarap ngang simpleng kaligayahan. Nagkunwaring anak ng isang mahirap na pamilya, pumasok siya sa tahanan ng pamilyang Ramos na may hawak lamang na pag-ibig. Kinuha ni Marivic ang karneng baka mula sa refrigerator at inilagay sa sangkalan. Ang kanyang makamay ay kumikilos ng mahusay, masyadong mahusay para sa isang karaniwang may bahay. Kare-kare, sinigang, lechon de leche, kinalas, lahat ito ay mga putahe na nangangailangan ng kahusayan at pagmamahal. Sa kanyang mapanahon sa pamilyang Villanueva, daan-daang handaan ng mga mataas na panauhin ang kanyang naiayos. Ginagamit niya ngayon ang maalaala iyon para tapusin ng maingat ang bawat pinggan. 1 oras bago dumating ang mga panauhin, naitaas na ni Marivic ang lahat ng pagkain sa mesa. Sa mga magagandang pinggan na gawa sa Burnay, nakaayos ang mga makukulay na putahe na parang isang obra maestra. Pumunta siya sa banyo at tumayo sa harap ng salamin. Pinindot niya ang matambok na balat sa ilalim ng kanyang mata at biglang naktagpo ang kanyang tingin sa sariling mukha sa salamin. Hindi na ito ang mukhang dati. Minsan matapang at buong loob siyang humarap sa mundo, ngayon may kahinaan na sa mga mata. Pilit na ngumiti si Marivic, ngunit ang ngiti sa salamin ay tila huwad. 6:00 ng gabi, unti-unting dumating ang mapanauhin. Sa tuwing magbubukas ang pintuan, yuyuko si Marivic ng malalim para bumati. Mga katrabaho ni Jonathan sa gobyerno, mga personalidad mula sa politika, at ang mga kakilala ng kanyang biyenang si Consuelo na maingat na iminbitahan na puno ang maluwag na sala ng mamahaling pabango at tawanan. Si Consuelo ay nakaupo sa gitnang lahat, parang isang reyna, may makapal na kwintas na perlas sa lig at kumikislap na mga singsing sa kanyang manadaliri. Simula nang yumaman sila ng biglaan, lagi na siyang nagpapakita ng kanyang kayamanan. Sa isipan ni Consuelo, ang isang lahat ay maganda at ang manugang na si Marivic ay isang maliit na bahagi lamang larawan. Nagsimula na ang handaan. Maingat na inilipat ni Marivic ang mga pagkain sa gitna ng mesa. Sa tuwing namumutaw ang isang pinggan, sumaabog ang mga ayi at grabe naman mula sa mga panauhin. Hala, ang gandang kare-kare. Ang lambot ng karne, mas masarap pa ito kaysa sa mga kilalang restaurant sa Makati. Bulalas ng isang gitnang gulang na gino. Ang balanseyong timpla, hindi masyadong maalat pero malalim ang lasa. Talagang hindi ito basta-basta galing sa isang karaniwang lutuin. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa labi ni Marivic. Nasulit ang 3 gabing ang paghahanda, ngunit hindi naktagal ang ngiting iyon. Kinuhang biyena niyang si Consuelo ang kutsara at tinikman ang kare-kare. Sandaling ngumungiya siya at bigla na lamang kumunot ang kanyang mukha. Bumaksak ang puso ni Marivic. Malakas na ibinaba ni Consuelo ang kanyang kutsara sa mesa. Ang tunog ay napakatalas kaya bigla na lamang natahimik ang buong hapag. Ang lahat ng tingin ay napako kay Consuelo. Sa mesa ngang isang kalihim, ganito ba ang ilalagay? Pagkaing pangpalengke. Malamig at matalas ang boses ni Consuelo, parang tinutusok ang tainga ngang yelo. Nawalan ngang kulay ang mukha ni Marivic. Malinaw na ang lahi. Hindi matatago. Dumating ang mahina-mahina at alingas-ngas sa kalagitnaan ng mga panauhin. Pinagsama ni Marivic ang kanyang makamay sa kanyang tapis.
Tumusok ang makuko sa palat ngunit hindi man lang niya naramdam ang sakit. Mama, pasensya na po. Kung hindi po kayo nasiyahan, kukuha po ako nanginig ang boses ni Marivic. Tama na. Amoy duha ang pagkain mo, kahit saan mo itago, lalabas pa rin. Ibinaling ni Consuelo ang kanyang ulo sa ibang panauhin habang nagtatawa. Nandun pa rin ang dugong galing sa mahirap. Lumapit ang ilang panauhin at napahiya, ngunit walang nagsalita para ipagtanggol si Marivic. Tumingin si Marivic sa kanyang asawang si Jonathan. Pinipihit-pihit nito ang kanyang baso ngalak, nakatingin sa labas ng bintana. Para bang wala siyang pakialam sa nangyayari. Sa loob ng dibdib ni Marivic, may isang bagay na dahan-dahang gumuho. 3 taon, gumigising siya alas 5 ng umaga para magluto, nagayos ng damit ng asawa, nagsisigurado na masaya ang biyena walang reklamo kahit isa, dahil mahal niya ito. Dahil gusto niyang maging bahagi ng pamilyang ito. Ngunit ngayon, napagtanto ni Marivic para sa mga taong ito, siya ay katulong lamang. Gaano man siya magmalasakit, gaano man siya magsakripisyo, para sa kanila ay isang hamak na manugang siya mula sa maralitang angkan. Mainit ang lumapit sa sulok ng mata ni Marivic, ngunit hindi siya umiyak. Nginisian niya ang kanyang ngipin at pinigilan. Kung iyak siya ngayon sa harap ng lahat, para siyang talagang natalo. Ngumiti si Consuelo sa mga panauhin. Halina, may espesyal akong inihanda, wala namang magagawa ang manugang ko sa kusina, uminog ang pilit na tawanan. Dahan-dahan at nakayuko, lumayo si Marivic patungo sa kusina, sumunod sa kanya ang matawanan at bulong-bulungan, bawat hakbang ay parang isang tonalada. Sa sulok ng kusina, nagsimulang manginig ng bahagya ang balikat ni Marivic. 3 gabing walang tulog para sa mga putaheng iyon. Ang mga nagugutay na daliri, ang baywang na halos mabali lahat ng pagsisikap na iyon ay niurakan ng isang salita lamang. Tumingala si Marivic sa kisame. Sa malabong paningin niya, malamig ang liwanag ng bombilya na tumingin pa ibaba sa kanya. 3 taon, ang tunongang paguhongang 3 taon ng pagsisikap ay maririnig. At sa loob ng paguho na iyon, dahan-dahang nagising ang isang bagay na matagal nang natutulok sa loob ni Marivic. Pagkalipas na alas 11 ng gabi, isa-isang umalis ang makapanauhin. Nakatayo si Marivic sa pintuan at yumuyuko sa bawat isa. Walang bumaling sa kanya habang lumalabas sila. Nang mawala na ang huling sasakyan sa gate, isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa tahanan. Dala ang pagod, pumasok si Marivic sa sala, nakapatong sa mesa ang maputaheng hindi nila kinain ang kare-kareng lumamig, ang kinalas na naging matigas. Nagsimulang alisin ni Marivic ang napinggan nang marinig niya ang matalas na boses mula sa likod. Si Consuelo. Dahan-dahang humarap si Marivic, may hawak na pinggan. Nakaupo si Consuelo sa sofa, nakakrus ang mga binti, nakatitig kay Marivic. Sa tabi niya ay nakatayo si Jonathan, nakatiklop ang magabisik. Nagumpisa ring kumabok ng hindi maganda ang puso ni Marivic. Dahan-dahang tumayo si Consuelo mula sa sofa. Tinatapik-tapik ng takong ng kanyang heels ang marmol na sahig habang lumalapit. Nang hindi sinasadya, humakbang paatras si Marivic. Alam mo ba kung anong ginawa mo ngayon? Mababa ang tinik ni Consuelo, halatang pinipigilan ang galit. Mama, pasensya na po. Ako pong may kasalanan. Kasalanan? Hindi lang kasalanan yan. Pinigilan ni Consuelo si Marivic. Sa hapak nga isang magiging kalihim, ganyang pagkain ang inilabas mo. Pinakahiyain mo ako sa harap ngang lahat. Nangingini ang labi ni Marivic. Puno ng damdamin ang lalamunan, pero pilit niyang pinipigilan. Kung sasabat siya ngayon, lalala pa ang lahat, alam niya iyon. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na sasabihin ni Consuelo. Magimpake ka na. Hindi maniwala ang narinig ni Marivic. Ha? Mama, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi mo maintindihan. Lumabas ka na sa bahay na ito ngayon din. Hindi biruan. Seryoso si Consuelo. Totoo ang kanyang mga mata. Mama, ayusin ko ang lahat. Bigyan po ninyo ako nga pagkakataon. 3 taon na yung pagkakataon mo. 3 taon na kitang pinagmasdan at hindi ka bagay. Walang klase, hindi ka angkop sa aming pamilya.
Tumingin si Marivic kay Jonathan. Nakatiklop pa rin ang nabisik ng kanyang asawa. Nakatingin sa labas ng bintana para bang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng nangyayari. Mahal, wala ka bang sasabihin? Puno na pak-alala ang boses ni Marivic. Desperado. Ngunit hindi man lang bumaling si Jonathan. Malamay na naksalita, sundin mo ang sinabi ni Mama. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat sa isipan ni Marivic, 3 taon. Gumigising alas 5 ng umaga, nag-iinatsalang damit ng asawa, naglilingkod sa Vienna, sa Pasko ay nagluluto, nang walang tigil hanggang mangawit ang mga kamay. Sa Todos los Santos ay nakpupuyat para sa mangpakain sa libingan. Ni isang beses ay hindi siya nagreklamo, at ito ang narinig niya mula sa bibig ng kanyang asawa, sundin mo ang sinabi ni Mama. Dahan-dahang nawala ang kulay sa mga mata ni Marivic. May narinig siyang gumuho sa loob ng kanyang dibdib. Ang lahat ng pinaniniwalaan niyang pagmamahal, ang lahat ng pinaniniwalaan niyang pamilya, lahat ng ito ay nagbagsak sa isang sandali. Inilabas ni Consuelo ang kanyang pitaka at kumuhang 3 berde, 300 pirasong piso. Isinabit niya ang maito sa pagitan ng kanyang madaliri at itinapon ng tuwirang sa mukha ni Marivic. Bumagsak ang pera at nagsabog sa saig. Nakatayo si Marivic nang hindi makagalaw, parang napatigil ang buong katawan. Iyan ang bayad sa 3 taon mo. Marami na iyang para sa inyong uri. Sapat na iyang pangkain sa loob ng ilang buwan kung ikaw ay galing talaga sa duha. Dahan-dahang tumingin si Marivic sa sahig. 300 piso na nakakalat sa marmol. Malamig na liwanag na ara niya ang kumislap sa mga ito. Nasubaybayan ng mata ni Marivic ang bawat tiklop ng pera. 3 taon ng pagod ang mga gabing nilabasan ng balat ang mga kamay habang nahuhugas ng damit, ang mga luha na nilulunok habang pinipiga ang likod ng Vienna. Ang mapagpupuyat para sa pag-unlad ng asawa, lahat ng ito ay 300 piso lamang pala. Bahagyang nanginig ang sulok ng labi ni Marivic. Ito ay ngiti. Hindi galit, hindi lungkot, isang malamig na ngiti. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang mga pera. 1, 2, 3. Inayos niya ang mga kulubot na papel sa kanyang palad. Ayan, wag nang mag-atubili, ngumisi si Consuelo. Pera pa rin iyan, kaya ipunin mo na. Ganyan talaga ang maduha. Tumingala si Marivic. Sa sandaling iyon, nang hindi sinasadya, humakbang paatras si Consuelo dahil nakbago ang mata ni Marivic. Hindi na ito ang mata ng manugang na lumuluhod at sumusunod sa loob ng 3 taon. Malamig ito, matalim, parang ibang tao. Ibabalik ko sa inyo ang perang ito, banayad ngunit malinaw na sinabi ni Marivic. Walang panginginig, kalmado, pangako. Nagulantang si Consuelo. Ano? Ngayon ka naglakas loob na sumagot sa akin? Hindi po sagot, Mama. Pangako, ibabalik ko ng may dagdag. Tinalikuran ni Marivic si Consuelo nang hindi na naksalita pa at lumakad patungo sa kanyang silid. Bumaksak sa kanya ang masigaw ni Consuelo mula sa likod, ngunit hindi na pumasok sa kanyang tainga. Isinara niya ang pintuan at sumandal ng kaunti sa dingding. Nagmamartilyo ang kanyang puso, ngunit kakatwa payapa ang kanyang isipan. Parabang natuog mula sa kanya ang isang mabigat na pasanin na dala niya sa loob ng 3 taon. Binuksan ni Marivic ang maliwanag na sulok ng kanyang aparador at hinila ang isang lumang maleta. Panatak ang kanyang makamay habang nagimpake. Ilang pampaganda, ilang damit na panloob, at isang maliit na litrato na dala niya ng mag-asawa sila. Iyon lamang ang lahat ng naipon ni Marivic sa loob ng 3 taon sa bahay na iyon. Alas 2 ang madaling araw, lumabas si Marivic sa bahay. Walang nakpaalam sa kanya, walang tumingin sa kanya habang lumalabas. Malamig na simoyng gabi ang humaplos sa pisngi niya. Malalim na huminga si Marivic. 3 taon na ang nakakaraan mula nang mahinga siya ng ganito. Inilabas ni Marivic mula sa kanyang bulsa ang 300 pisong tiklop-tiklop na. Tinitigan niya ito ng matagal. Dahan-dahan ang pag-akyat ng sulok ng kanyang labi. Hintayin ninyo ako, Mama, bulong ni Marivic sa dilim. Ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ako. Kumislap ang mga mata ni Marivic habang lumalakad siya patungo sa kadiliman. Dahan-dahang nagigising ang anino.
Makapal na ulap sa Baybay City, Leita ang bumabalot sa lugar habang humihila si Marivic ang kanyang lumang maleta sa makipot na eskinita. Kumikisik-kisik ang gulong ng maleta sa katahimikan ng gabi. Sa dulong eskinita, may nakita siyang isang maliit na 2 palapag na bahay. Nagtataklap ang pintura, kinakalawang ang mailbox. Ito ang lihim na kanlungan ni Marivic, walang nakakaalam. 3 taon na rin itong wala siyang binisita. Kinuha ni Marivic ang susi mula sa ilalim ng palayok at binuksan ang pinto. May malakas na kalansing at amoy alikabok na sumalubong sa kanya. Pinasok niya ang bahay at pinasikat ang ilaw. Alikabok sa sala, sapot ng gagamba sa bintana para bang tumitigil ang oras dito. Ang bahay na ito ay inihanda ni Marivic noong kapanahunan pa niya sa pamilyang Villanueva. Para sa kung sakali, para sa sarili niyang kaligtasan sa hinaharap. Hindi niya inakala na ganito ang pagdating ng araw na iyon. Pumasok si Marivic sa silid tulugan. Nakatayo ang lumang armaryo sa dingding. Binuksan niya ang armaryo at hinipo ang pinakamahalaga sa loob. Sa dulo ng kanyang daliri, may naramdamang malamig na metal. Isang maliit na ligtas na kahon. Inilabas niya ito at inilagay sa sahig. Nanginig ng bahagya ang mga daliri habang tinitsipa ang password. Beep. Nakliwanak ang berdeng ila at bumukas ang kahon. Sandali siyang huminto at tumingin sa loob. May isang itim na katat na notebook. Maingat niyang kinuha ito. Walang nakasulat sa labas, ngunit sa loob na notebook na ito ay nakalagay ang mga sikreto na maaring yumanik sa buong Pilipinas. Dahan-dahang binuksan ni Marivic ang notebook. Sa unang pahina ay ang pangalan ng pinakamalaking grupo ng negosyo sa bansa. Sa tabi nito ay petsa at maikling tala, isang record ng insidente 10 taon na ang nakaraan ng ang ng may-ari ay nasangkot sa isang aksidente habang lasing at si Marivic ang nagayos ng lahat. Susunod na pahina, pangalan ng isa pang bilyonaryo sa konstruksyon, pagpapamahalaan ng pondo, pagtakas sa investigasyon ng ombudsman, pagtatakip ng kaso, walang dumaan sa mga kamay ni Marivic na hindi inayos. Sa loob ng 20 taon, lahat ng pinakama-impluensyang tao sa politika at negosyo ay nakalagay sa maliit na notebook na ito. Dahan-dahang umakyat ang sulok ng labi ni Marivic. Meron ditong utang ng loob at meron ding makahinaan. Sa kanya, parehong sandata ang lahat ng ito. Sa loob ng kahon ay mayroon ding isang lumang cellphone prepaid na hindi rehistrado, ang eksklusibong linya na komunikasyon na isinara niya. 3 taon na ang nakaraan nang magpasya siyang mag-retire. Pinindot ni Marivic ang power button. Kumislap ang screen at dahan-dahang nagbukas. Pagkatapos mag-boot, biglang nagpaputok ang mga notification. Ting, ting, ting. Walang humpay na tumutunog. Daandang text message at missed calls, lahat nagsapol sa loob ng 3 taon. Isa-isang binasa ni Marivic ang mga mensahe. Ma'am, may malaking problema. Mangyaring tumawag. Ma'am Marivic, nasaan kayo? Kailangan namin kayo. Ma'am, nagretire na ba kayo? Pakiusap, makipag-ugnayan. Nakilala ni Marivic ang mana padala. Ma-CEO ng malalaking korporasyon, ma-senador, ma-opisyal ng NBE, ang mana papatakbo ng Pilipinas, lahat naghahanap sa kanya. Hawak ang cellphone, tumingin si Marivic sa labas ng bintana. Nagsisilang na ang araw. Pula ang liwanag na kumakalat sa ibabaw ng dagat ng Leyte. 3 taon, sinubukan ni Marivic na mamuhay bilang isang karaniwang manugang. Gusto niyang burahin ang nakaraan at magsimulang bagong buhay, ngunit hindi siya pinalayan ng mga taong iyon. Inabuso niya, ininsulto, at sa uli ay tinapon tulad NG basura. Sige, kung iyan ang gusto ninyo. Malamig na lumubog ang mga mata ni Marivic. Mula ngayon, patay na ang simpleng Marivic Santos, babalik na ang anino. Kinuha ni Marivic ang cellphone at hinanap ang isang pangalan. Sandali lang, natigil ang kanyang daliri. Roberto C. Tagapangulo ng pinakamalaking grupo ng pamamahagi sa bansa. 10 taon na ang nakaraan nang ang anak ni Ginong si ay nasangkot sa isang malaking insidente. Si Marivic ang nagpuyat at naglutas ng lahat. Nang araw na iyon, umagos ang luha ni Ginong Say habang sinasabi, Marivic,
Hindi ko malilimutan ang utang na loob ko sa iyo sa buong buhay ko. Pinindot ni Marivich ang call button. 2 tawag pa lamang. Sumagot na ang kabilang dako. Nanginginig ang boses. Halo, Marivich, ikaw ba iyan? Ngumiti si Marivik. Matagal tayong hindi nakita, Ginong Sai, may pakiusap po ako sa inyo. Mula sa kabila, maririnig ang mabigat na pahinga. At pagkatapos, matatag na sinabi ni Roberto Sai, Marivik, sabihin mo lang ang lahat, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tumingin si Marivik sa sikat ngang araw na sumisilang sa ibabaw ng dagat. Nagsisimula na ang ganting sala. Nang hapon ding iyon sa isang mamahaling restaurant na may tanawin ng dagat sa Baybay City. Nakaupong tumingin si Marivik sa dagat. May suot na itim na Amerikana, 3 taon na rin siyang hindi naksuot ng ganito. Wala na ang mukhang may bahay na may suot na tapis. Matamis na ngiti, malamig na titik ang anino ay bumalik. Umaga iyon ay matagal siyang natayo sa harap ngang salamin. Ang buhok na laging nakatupi ay binahay niya ngayon. Nang may lagay ang makeup sa mapulaw na mukha, lumitaw sa salamin ang isang ganap na ibang tao. Ang pinakamataas na tagapamahala ng pamilyang Villanueva. Ang kapangyarihang anino na yumuyuko ang mga pinakamaimpluwensyang tao si Marivik Santos pagkatapos ng 3 taon ay bumalik na. Bumukas ang pintuan at pumasok ang isang lalaki. Si Roberto si kahit mahigit 60 taon na, matatag pa rin ang katawan, grayish na buhok. Isa sa 5 pinakamaimpluwensyang tao sa Pilipinas. 100 empleyado ang kanyang pinamamahalaan. Mga politiko man ay hindi maaring basta-basta kaharapin siya. Ngunit nang makita niya si Marivich, lumitaw sa kanyang mukha ang pagmumukha ng isang estudyante na nakita ang kanyang guro. Marivik, mabilis na lumapit si Roberto si at tumayo sa harap niya, yumuko siya ng malalim. Namangha ang maempleyado ng restaurant bakit yumuyuko ang pinakamakapangyarihang taong ito sa isang babaeng hindi nila kilala. Umupo po, Ginong Si, simpleng sinabi ni Marivik. Maingat na umupo si Roberto si sa tapat na upuan. Sa kanyang mamata ay may kagalakan at bahagyang kaba. Mula nang malutas ni Marivich ang problemang kinasangkutan ng kanyang anak 10 taon na ang nakaraan, talagang iginagalang niya si Marivich o baka natatakutan. 3 taon na, nasaan ka naroon, napakabaliwalang pangamba namin sa iyo. Kinuha ni Marivich ang kanyang tasa at uminom, may personal na dahilan, gusto ko lang magpahinga sandali. Magpahinga. Simula nang mawala ka. Gaano kagulo ang aming mundo. Sa tuwing may problema, lahat ay naghahanap sa iyo. Tunay ang boses ni Roberto Sai. Ginong Si, direkta na siyang naksalita ni Marivik, may pakiusap ako sa inyo. Sabihin mo lang. Gagawin ko ang lahat. Agad na sumagot si Roberto Si. Walang kahit isang sandali ng pag-aalangan. Dahan-dahang binuksan ni Marivik ang kanyang bibig. May isang taong nangalang Jonathan Ramos. Siya ay isang opisyal ng pamahalaan na kasalukuyang nominado bilang kalihim at may isang babaeng nangangalang Consuelo Ramos. Siya ay may-ari na magagusali sa Makati. Ano ang ginawa ng mga taong iyon sa iyo, Marivik? Bahagyang umakyat ang sulok ng labi ni Marivich. Ang aking biyena at asawa, o mas tumpak, ang magiging dating asawa. Nagulat si Roberto Si, natigil ang kamay na may hawak ng tasa, sandaling hindi makapagsalita, at pagkatapos ay namula ang kanyang mukha sa galit. Narinig ko na nakasal ka, ngunit hindi ko inakala. Sinabi mo bang 3 taon kang tinrato tulad ng katulong? Mula umaga hanggang gabi, naglingkod sa kanila. Lahat ng maaring pagalitan, pinagalitan nila ako. At kagabi, itinapon sa aking mukha ang 300 piso at tinangay. Panatakang boses ni Marivich parang kwento na ibang tao. Ngunit ang katahimikan na iyon ang lalo pang nakpaihting nakalit ni Roberto Sai. Dinugmukan ngang Roberto Si ang mesang kanyang kamao. Ang mahayop, paano nila naisip na plug, nayanig ang mga tasa. Bahagyang natumba ang mainit na tsaa sa mesa. Nagbaling ang mga empleyado.
ngunit walang lumapit dahil sa nakakagimbal na mukha ni Roberto C. Ginoong C. Huwag kayong maginit ng ulo, balak ko silang parusahan, kaya kailangan ko ang inyong tulong. Pumigil si Marivic sa kanya. Sabihin mo lang, bukas ko na silang mapagpapala. Umiling si Marivic. Hindi na kailangang magmadali. Dahan-dahan at tiyak na, ibabagsak ko sila. Unahin natin. Siyasatin ninyo sila. Lahat ng kanilang ari-arian, negosyo, mga tinatagong lihim lahat, tumango si Roberto C. Naintindihan, itatayo ko ang aking buong intelligence team. Sa loob ng isang linggo, malalaman namin ang kahit na kulay ng kanilang underwear. Ngumiti si Marivic ng may kasiyahan. Salamat Ginoong Sai at isa pa. Sabihin mo lang, ipaalam ninyo sa iba na ako ay bumalik na. Kumislap ang mga mata ni Roberto C. Naintindihan niya ang kahulugan ng mga salitang iyon, ang pagbabalik ng anino. Ang balitang iyon ay malapit ng yumanik sa buong mundong negosyo at politikang Pilipinas. Simulang gabing iyon, walang tigil na tumunog ang cellphone ni Marivic. Ang unang tumawag ay si Hernando Chua, isa pang bilyonaryo sa konstruksyon. 7 taon na ang nakaraan. Nang halos abutin ng investigasyon ng ombudsman ang kanyang pinto, si Marivic ang gumawang puwang para makatakas siya. Kung hindi si Marivic nun, nasa bilangguan na si Chua ngayon. Marivic, buhay ka pa pala. Anumang paraan, tutulungan kita. Ibibilang ko ang aking buhay. Sumunod ang tawag ng isang dating ombudsman si Emilio Salazar. 8 taon na ang nakaraan nang ang anak niya ay nasangkot sa isang malaking iskandalo. Tahimik na nilutas ito ni Marivic. Iniligtas niya ang kinabukasan ng anak at ang karangalan ng amang. Marivic, kung kailangan mo ng tulong mula sa mga kilakin ko sa NBI o DOJ, tawagan mo lang ako. Maraming kasalukuyang opisyal ang susunod sa aking salita. Kasunod pa ang maibatikon sa media, mga banker, mga kasalukuyang miyembrong kongreso. Sa isang tawag ni Marivic, unti-unting yumuyuko sa kanya ang mga pinakamaimpluwensyang tao sa Pilipinas. Lahat sila ay may utang na loob kay Marivic. Iniligtas niya ang buhay, inilayo sa krisis, tinabunan ang nga nakamamatay na sikreto sa loob ng 20 taon ng trabaho sa anino. Ang lahat ng koneksyon na ito ay ngayon ay nagliliwanag. Isa-isang tinanggap ni Marivic ang kanilang katapatan. Habang lumalalim ang gabi, lalo pang umakyat ang sulok ng kanyang labi. Ang kapangyarihang ibinaba niya 3 taon na ang nakaraan ay bumabalik sa kanyang makamay. Hindi baka mas malakas pa ito kaysa noon? Ang lahat ng utang ay bumalik ng may interes. Kinabukasan ng umaga, dumating ang unang ulat mula kay Roberto Sai. Marivic, tulad ng inaasahan mo, ang babaeng si Consuelo Ramos punong paglabag sa buwis sa kanyang nga ari-arian. May mga clandestine na transaksyon sa pagbili ng gusali at ang kita sa renta ay hindi nayulat ng maayos. Kung sisisiyasatin ng maayos, 10 hanggang 100 milyong pisong dagdag na buwis ang lalabas. Nakikinig si Marivic habang nakatingin sa labas ng bintana. Ituloy ninyo, hanapin ang lahat ng nakatago. Naintindihan ko. At Marivic, may karagdagang kawili-wiling impormasyon. Ano iyon? Si Jonathan Ramos, ang iyong asawa, mas malala pa ang kanyang kaso, may kabit siya. Nanginig ang kilay ni Marivic. 2 taon, ibig sabihin, simula pa ng unang taon ng kanilang kasal, may iba na itong kasama. Nakumpirma na ba ang tungkol sa condominium? O isang penthouse sa Bonifacio Global City na nakakahalaga ng 20 milyong piso. Ang pangalan ni Clarissa Lim ang nakalista, ngunit ang tunay na pra ay galing sa clandestine na account ni Consuelo Ramos. Nakuha na namin ang resibo. Kumalat sa mukha ni Marivic ang malamig na ngiti. Ngayon ay malinaw na ang dahilan kung bakit siya tinapon ng kanyang asawa. Simula pa lamang, siya ay isang tulay lamang, isang mapagkakatiwalaan at masunuring asawa mula sa Maralita, hindi makakasagabal sa pagpapalago ng kapangyarihan. Ginamit lamang siya at nang lumabas ang mas magandang pagkakataon, itinatapon siya tulad ng lumang sapatos. Mabuti naman, napakagandang balita, malamig na sinabi ni Marivic. Ginoong Sai,
tipunin ang mga katibayan, lahat, ipapakita ko sa mundo ang lahat ng kanilang ginawa, walang puwang para sa pagdepensa. Nang ibaba ang telepono, tumingin si Marivic sa dagat ng Leyte sa umaga. Maliwanag ang maalon sa liwanag ng araw, ngunit hindi pumasok sa paningin ni Marivic ang mapayapang tanawing iyon. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang larawang nararamdaman niya, ang araw na laluhod at magmamakaawa, ang kanyang biyena at asawa. Kinuha ni Marivic mula sa kanyang bulsa ang 300 pisong tiklop-tiklop na. Sa ibabaw ang kulubot na pera, bumaba ang liwanag ng umaga. Hintayin ninyo. Malapit na akong pumunta. Bulong ni Marivic ay nilipad ng simoy ng hangin. Dahan-dahan nang lumikip ang bitag. Makalipas ang 1 linggo, ang lumang 2 palapag na bahay sa Baybay City ay naging isang lihim na sentro ng operasyon. Sa ibabaw mesa, sa sala ay nakabuan ng mga dokumento at sa dingding ay nakadikit ang mga litrato ni Consuelo at Jonathan. Sa ilalim nito ay makakasamang konektadong pulang sinulit ang mga pangalan at petsa at lugar. May hawak na magnifying glass. Sinusuri ni Marivic ang madokumentong ipinadala ng intelligence team ni Roberto Say. Lahat ng transaksyon, account at gawi ng maginasa na kalipas na 10 taon ay nakalista. Malamig ang mga mata ni Marivic. Mas marumi ito kaysa sa inaasahan niya. Una ang mapaglabag ni Consuelo. Dati, nagmamay-ari lamang siyang maliit na tindahan sa isang probinsya. Ngunit 15 taon na ang nakaraan, biglang nakabili siyang magusali sa Makati. Walang nakaalam kung saan nanggaling ang pera. Lumabas na ang sagot, gumagamit si Consuelo nga kamaanak na pangalan para bumili nga ari-arian ng clandestine para maiwasan ang buwis. Ang pinaksamang buwis na hindi niya binayaran ay umaabot sa 100 milyong piso. Natigil ang kamay ni Marivic sa isang litrato. Si Consuelo at isang lalaki sa isang golf course. Nakilala ni Marivic ang mukha, isang mataas na opisyal ng Bureau of Internal Revenue. Kaya pala nakaiwas si Consuelo sa pagsisiyasat sa loob ng maraming taon. Nagbibigay siya ng suhol sa opisyal ng BIR para maprotektahan ang kanyang negosyo. Gaano kasama ang pagkakasama, bulong ni Marivic habang hinahiwalay ang litrato, katibayan ito na gagamitin sa tamang oras. Susunod ay si Jonathan. Mas malala ang kanyang mga paglabag. Isang lalaking napunta sa pinakamataas na posisyon sa pamamagitan ng pandaraya. Sa kanyang resume ay nakalagay na nakapagtapos siyang master's degree sa isang kilalang universidad sa Amerika. Dahil sa degree na iyon, mabilis siyang naitaguyot at sa bandang huli ay nominado bilang kalihim. Ngunit nang kinatasan ng intelligence team ni Roberto Say ang universidad sa Amerika, wala itong record ng pag-enroll ni Jonathan Ramos, peking degree. Mabagal na huminga si Marivic. 3 taon sila nagsama at hindi niya ito nalaman, o baka ayaw niyang malaman dahil nanalik siyang mahal niya siya. Ngunit wala na ang ganyang pakiramdam. Malamig na lumipat si Marivic sa susunod na dokumento. Listahan ng nga suhol. Si Jonathan ay tumanggap ng pera mula sa iba't ibang kumpanya ng konstruksyon para sa mga pabor sa proseso ng pagbibigay ng permit. Ang halaga ay umaabot sa 100,000 hanggang milyon-milyong piso. Ang lahat ni pera ay napunta sa isang clandestine na account sa panggalan ni Consuelo. Magina nagtatrabaho ang isa para sa isa. Ang ina ay nagtatago ang pondo. Ang anak ay gumagamit ang kapangyarihan para protektahan ang ina. Perpektong ugnayan en korupsyon. Kahanga-hanga, nailing na sinabi ni Marivic, pamilya kriminal na sindikato. Tumuno ang kanyang cellphone. Si Roberto Say. Marivic, may karagdagang impormasyon. Ang kabit ni Jonathan, ang pangalan niya ay Clarissa Lim, 32 taong gulang, anak ng isang pangkat ng negosyo. 2 taon na rin silang magkasama. At ang penthouse na binanggit namin nalutas na rin. Ang resibong pagbabayad ay galing sa clandestine account ni Consuelo Ramos. Siya ang nagbayad para sa tirahan ng kabit ng kanyang anak. Malamig na kumislap ang mga mata ni Marivic. Sa 2 taon ng kanilang kasal, ang asawa niya ay nagbibili ng 20 milyong pisong penthouse para sa kanyang kabit gamit ang pera ng kanyang ina. Maganda naman,
Malamig na sinabi ni Marivic, napakagandang balita, Ginoong Shea, tipunin ang lahat ng katibayan, walang maiwan. Nang ibaba ang telepono, lumakat si Marivic patungo sa bintana at tumingin sa dagat ng Leyte sa umaga. Maliwanag ang maalon sa sikat ng araw. Ngunit hindi ito ang nakikita ni Marivic, sa kanyang isipan ay iisang larawan lamang. Ang araw na laluhod, ang kanyang biyena at asawa. Kinuha ni Marivic mula sa kanyang bulsa ang mga pera. 2 linggo na niyang dinadala ang 300 piso. Lumuma at kumukulo na ang papel. Hintayin ninyo, malapit na ang katapusan. 3 araw bago ang pagdinig sa Senado, Martes ang gabi, sa isang pinakamataas na klaseng hotel sa Makati, may maringal na handaan ang nagaganap. Isang charity gala ang Club Sampaguita, isang eksklusibong grupo ng maasawa and maimpluensyang tao sa Makati, kilala bilang pinaka-maimpluensyang women's club sa Metro Manila. Ang nagpapatakbong gabing ito ay si Consuelo Ramos. Ilang buwan na niyang inihanda ang lahat. Kapag naging kalihim na ang kanyang anak, siya rin ay magiging inang kalihim at maupuan sa tuktok ng lipunang bayan. Ang gabing ito ay simulang lahat ng iyon. May pulang karpet sa pasukan ng ballroom. Nagbubuhos ang liwanag ng aranya habang isa-isang dumadating ang mga marangyang may bahay na may suot na mga gown. Diamante, esmeralda, safiro kumikislap ang mga alahas sa ilalim ng ilaw. Nakaupong si Consuelo sa pinaka-espesyal na lugar sa gitna ng ballroom. Mas maringal ang kanyang suot ngayon. Itim na evening dress mula sa isang tanyak na Pilipinong mananahid. May 3 hilera na kwintas ng perlas salig. Sa bawat daliri ay may singsing na nagliliwanag at sa tanga ay nag-aalog ng mga diamante ang hikaw. Punong pagmamalaki ang mukha ni Consuelo. Matagal na niyang nalimutan ang manuganda na itinapon niya 1 linggo na ang nakaraan. Para sa kanya, nagbalik lamang sa tamang lugar ang hamak. Sa isipan ni Consuelo ngayon ay ang maliwanag na kinabukasan kapag si Jonathan ay naging kalihim na. Ay, Consuelo, kamukha mong nagliliwanag ngayon. Lumapit ang isang may bahay at nagpuri. Maganda ang ngiti ni Consuelo. Sobra na ang papuri ninyo. Salamat sa pagdating ninyo. Kapag naging kalihim na ang inyong anak, huwag kayong makakalimot sa amin ha. Tumawa ang lahat. Nagawa ni Consuelo ang magandang initi habang kinukuha ang baso ng champagne. Umabot ang initi sa kanyang mga tainga. Sa sandaling ito, para bang siya ang sentro ng buong mundo, at doon nangyari ang hindi inaasahan. May narinig na bulong-bulungan mula sa pasukan ng ballroom. Una ay hindi niya ito binigyang pansin, baka isa pang maringal na may bahay ang dumating. Ngunit lumaki ang bulong-bulungan at kumalat sa buong ballroom. Sino ang babaeng iyon? Hala, ang gandang dress niya. Saan galing iyon? Iyan ba talagang perlas niya? Bumaling si Consuelo sa pasukan ng ballroom at malawak na nagbukas ang kanyang mata. Isang babae ang lumalakad sa pulang charpet. Na perpektong nakaangkop sa katawan niya ang wine-colored na gown na nagbubunyag ng mabalikat. May suot na kwintas na nakabibingang kumikislap na diamante salig. Ang mahabang buhok ay naganda-gandang dumadaloy sa balikat at ang nguso na may pulang lipstick ay bahagyang ngumingiti. Lahat ng tingin ay napako sa babaeng iyon at ang mukha kakaibang pamilyar. Pinikit ni Consuelo ang mga mata at muli itong binuksan at sa sandaling iyon para bang huminto ang kanyang puso, si Marivic Santos. Ang manuganda na itinapon niya 1 linggo na ang nakaraan na biniyan ng 300 piso at pinalayas siya ito, ngunit mas maringal pa sa kanya. Nalaglag mula sa kamay ni Consuelo ang baso ng champagne. Crash! Nasira ang salamin sa sahig, ngunit walang nagbaling, lahat ng tingin ay nakatuon kay Marivic. Dahan-dahang pumasok si Marivic sa ballroom. Bawat tapak ng kanyang takong sa marmol ay maririnig. Bawat hakbang punong tapang. Wala na ang manuganda na nakayuko at may suot na tapis. Sa harap ngayon ay ang anino si Marivic Santos. At doon nangyari ang kahanga-hangang bagay. Ilang may bahay sa isang sulok ng ballroom ang nakilala kay Marivic at mabilis na tumayo. Lumapit sila kay Marivic at yumuko ng malalim. Ay, Marivic, ang tagal nating hindi nakita.
Ma'am Santos, saan kayo naroroon? Napakabalewalang pangamba namin sa inyo. Lalong lumaki ang mga mata ni Consuelo. Nakilala niya kung sino ang mga babaeng iyon, ang asawa ng pinakamalaking tycoon sa pamamahagi, ang partner ng isa pang bilyonaryo sa konstruksyon, ang manugangang pinakamataas na opisyal sa industriya ng pagbabangko. Ang mga babaeng ito ay kasama ng pinakaelite sa Club Sampaguita at lahat sila ay yumuyuko kay Marivic. Hindi maintindihan ni Consuelo. Ang manuganda niya noon bakit ganito ang pagtanggap sa kanya? Pagkatapos ng maikling pagtatanggap ng may bahay, dahan-dahang lumapit si Marivic patungo kay Consuelo. Sa bawat hakbang palapit, kumabog ng malakas ang puso ni Consuelo. Tumigil si Marivic sa harap niya. Sa sulok ngang labi ngang dati niyang manugang ay may ngiting hindi niya masuri, malamig at matalim, parang isang mangangaso na tumingin sa kanyang biktima. Matagal tayong hindi nakita, Mama. Malambot ang boses, ngunit ang lamig sa loob nito ay hindi matutubos. Saan ka nanggaling? Bakit ka nandito? Nanginig ang boses ni Consuelo. Iisa lamang ang napalabas niyang salita. Charity Galang ang Club Sampaguita ito, hindi ba? Inimbitahan din ako. Imbitahan? Sino ang mag-iimbitahan sa iyo? Bago pa sumagot si Marivic, may lumahok mula sa likod. Ako po ang nag-imbita. Bumaling si Consuelo. At muli ay nagulat siya. Si Rosa, si asawa ni Roberto, si ang pinakamakapangyarihang miyembro ng Club Sampaguita. Rosa si? Bakit? Banayad nan gumiti si Rosa si. Consuelo, hindi ninyo kilala si Marivic Santos. Naguguluhan, nagtanong si Consuelo. Kilala ko siya, dating manugang ko ito, pero ay hindi ninyo kilala ang tunay niyang pagkatao. Ano? Bahagyang mapanguyam ang ngiti ni Rosa Say. Si Marivic Santos ay kilalang lahat sa aming mundong negosyo. Sa loob ng 20 taon, siya ang pinaka-eksklusibong tagapamahala ng pinakamalaking pamilya ng negosyo sa bansa. Walang sikreto ng pinaka-maimpluwensyang tao sa politika at negosyo na hindi dumaan sa kanyang makamay. Walang miyembro ng Club Sampaguita ang hindi utang ng loob sa kanya. Namutla ang mukha ni Consuelo. Nangini ang kanyang malabi. 3 taon niyang itinago ang lahat ng iyon para mabuhay bilang isang karaniwang may bahay sa inyong tahanan, patuloy ni Rosa Say. Ngunit pinaging sutos siya, pinagabuzo, at sa huli ay itinapong siya nag-3 piso. Nagsimulang bumuho-buho sa paligid ang mga may bahay. Iyan ba ang biyanang iyon? Pinagmura niya ang isang ganyang makapangyarihang babae. Ay, nakakaloka. Bumabagsak ang lahat ng naktayo sa Consuelo sa loob na maraming taon. Isang hakbang palapit si Marivic. Nagulat ba kayo, Mama? Ako rin nagulat. 3 taon tayong nagsama-sama at hindi natin kilala ang isa't isa. Iniwan mo iyan? Nanginig ang tinig ni Consuelo. Hindi ko itinago. Hindi ko lang sinabi. Ni minsan kayong hindi nagtanong. Interesado kayo sa isa lamang na bagay na mahirap ang aking pamilya. Iyon lamang ang nahalata ninyo. Nanluyot ang mukha ni Consuelo. Tama ito. Ni minsan ay hindi siya nagintresa sa nakaraan ng kanyang manugang. Minamasdan lang niya ang duha nitong pinakmulan at pinakmumura dahil doon. Tumayo ng mas malapit pa si Marivic sa Consuelo. Mama, maganda ang handaan ninyo ngayon. Kayo ba rin ang nahanda ng maalahas para sa charity auction? Nanlaki ang mga mata ni Consuelo. Sa isang sulok ng ballroom ay nakatayo ang mga alahas para sa auction. Siya mismo ang nahanda ng mga iyon. Bakit? Ano ang? Dahan-dahan na umayat ang sulok ng labi ni Marivic. May sasabihin po akong kaunti tungkol doon. Sandali lang. Lumapit si Marivic sa display table. Kinuha niya ang isang kwintas. Sa ilalim ng liwanag ng ara niya, nagliwanag ang bato. Mabagal na pinag-aralan ni Marivic ito at dahan-dahang umiling. Mga kababayan, mahinahon ngunit malinaw na sinabi ni Marivic. Biglang tahimik ang buong ballroom. Lahat ay nagpigil hininga, naghihintay. Ang kwintas na ito ay peke. Sa isang sandali, nagelo ang buong ballroom. Anong sabi? Peke? Anong ibig mong sabihin? Pamutla ang mukha ni Consuelo. Nanginig ang kanyang ngalabi. Sinungaling.
Ang alahas na iyon ay binili ko mismo sa loob ng 20 taon na trabaho sa pinakamalaking pamilya ng negosyo sa bansa. Daan-daang beses akong humawa ng mga tunay na alahas. Ang pakilala sa tunay at peke ay espesyalidad ko. Itinanghal ni Marivich ang kuwintas sa liwanag. Ang tunay na diamante ay nagpapakalat ng liwanag sa maraming kulay, ngunit ito ay nagre-reflect lamang ng puting liwanag tipikal na cubic zirconia. Sa palengke, 500 piso lang ang halaga nito. Nagbulalas ang mga may bahay nga hinakpis. Seryoso ba iyon? Niloko tayo, namumula ang mukha ni Consuelo, nanginginig ang mga labi. Isa-isa ring tinignan ni Marivich ang iba pang mga alahas sa display table. Peke rin. Peke rin ito. Malamig ang boses ni Marivich habang nagsasalita. Naging itimuling na ang mukha ni Consuelo. Mama, ang kabuwang halagang lahat ng alahas na ito ay hindi abot ng 10,000 piso, ngunit charity auction ito ibenta sana itong maraming milyon sa aming mapanauhin. Naksabok ang khalit mula sa may bahay. Manloloko, niloko tayo, kahiya-hiya, kanito pang pumunta rito. Napalibot si Consuelo makapot na tingin. Ang mababayang kaabot kayo sa kanya ilang sandali pa lamang ay ngayon ay nakapaligid sa kanyang galit. Yumuko si Marivich at tumingin sa mukha ni Consuelo ng katapat. Mama, tulad ng paggamit ng mapakang alahas para lokohin ang iba, hindi rin tayo dapat mamuhay ng pakang buhay, hindi ba? Bago matapos ang mga salitang iyon, nagliwanag ang malaking screen sa harap ng ballroom. Una ay walang nagtayo sa pansin, para lang itong video ng handaan. Ngunit nang makita ang nasa screen, gulat ang buong ballroom. Litratong isang lalaki at isang babae sa loob ng hotel room. Ang lalaki ay si Jonathan Ramos, ang opisyal ng pamahalaan na nominado bilang kalihim. Ngunit ang babae sa kanyang tabi ay hindi si Marivich. Ito ay isang bata at makukulay na babaeng hindi sila kilala. Sino iyon? Hindi ba si Jonathan Ramos, kabit ng isang kandidatong kalihim? Katakot-takot, hindi naktapos siya isang litrato. Patuloy na lumipat ang mga imahe sa screen. Kumakain silang dalawa sa isang mahal na restaurant, nagbabakasyon sa ibayong dagat, namimili sa mga luxury store, at sa bandang huli, makasamang pumasok sa isang eksklusibong condominium. Naging kaguluhan ang ballroom, kabit ng kandidatong kalihim. Sino iyang babae? Tapos na ang lahat, wala nang ibang sasabihin. Natigil si Consuelo sa pagtingin sa screen. Nawala ang lakas ng kanyang tuhod at nahawakan niya ang mesa para hindi matumba. Ang babaeng iyon ay anak ng isang tikun. Matagal na silang makasama 2 taon at ang penthouse na makikita ninyo doon ay nasa Bonifacio Global City. Nakakahalaga ng 20 milyong piso. Bumaling si Marivich kay Consuelo. Ngunit ang kawili-wili ang pera para sa penthouse ay galing sa clandestine na account ni Consuelo Ramos. Kayo, mama, ang nagbayad ng tirahan ng kabit ng inyong anak. Bumaksak ang matuhod ni Consuelo. Tud. Direkta siyang nahulog sa sahig. Sa namumutlang mukha niya, tinitignan ang screen. Nawala ang pokus ng kanyang mga mata. Tapos na, hinila ng mamaybahay ang kanilang cellphone at nakukuhang litrato. Sa loob ng ilang oras, mangangalat ang lahat ng ito sa internet. Iskandal ng kabit ng kandidatong kalihim, perpektong paksa para sa media. Lumukso si Marivich sa tabing nakaupong si Consuelo sa sahig. Mama, 1 linggo na ang nakakaraan. Sinabi ninyo sa akin na hindi ako angkop, hindi ako may klase, hindi ako bagay sa inyong pamilya. Katapat ang mukha ni Marivich sa mukha ni Consuelo. Ngunit mama, sino talaga ang hindi angkop? Hindi makapagsalita si Consuelo. Nanginginig lamang ang kanyang mga labi ngunit walang lumalabas na salita. Tumayo si Marivich. Hanggang dito na lang ngayon, mama. Ngunit simula pa lamang ito, lumakat si Marivich patungo sa labasan. Nakbukang-bukang ang mga may bahay para magbigay ng daan, parang nagtatabi ang karagatan para sa nagdadaraang anino. Sa lahat ng lugar na dadaanan ni Marivich, nakbabakante ang mga tao. Bago lumabas ng ballroom, sandali siyang tumigil. Tiningnan niya si Consuelo sa balikat. Nakaupo sa sahig, si Consuelo nanginginig, namumutla, nawasak. Wala na ang maringal na reyna na ballroom na mapagmaling nagimbitang lahat.
Isang linggo na ang nakaraan, siya mismo ang nagtapon ng 300 piso sa mukha ng manuganda habang tumatawang malakas. Bahagyang ngumiti si Marivich. Sinabi ko sa inyo, Mama, ibabalik ko ng may interes. Lumabas si Marivich sa ballroom. Sa likod ay nagpapatuloy ang kaguluhan, magasigaw, bulong, kalansing ng maga-cellphone. Ang magandang handaan na maingat na inihanda ni Lumabas si Marivich sa lobing ng hotel at malalim na huminga. Malamig ang gabi, ngunit masaya ang kanyang puso. 3 taon ng dusa at galit bahagya itong nag-alis. Ngunit hindi pa tapos. Bukas, mabubuo na ang mga artikulo sa media. Sa Makalawa, gagalaw na ang investigasyon. At pagkatapos ng 3 araw sa araw ng pagdinig sa Senado, lahat ng katibayang ito ay malalantad sa buong mundo. Tumingin si Marivich sa gabi, walang bituin. Ngunit sa kaitiman ng langit para bang makikita niya ang pagsikat ng umaga. Isa pa lang ang nanganak. Bulong ni Marivich at lumakad siya sa dilim. Ang talim ng gantingsala ay nakatungo na sa lig ng kanyang asawa. Kinabukasan ng umaga, nagulo ang buong bansa. Ang iskandal ng kabit ni Jonathan Ramos, kandidatong kalihim, ay lumukso sa internet. Ang malitrato at video na kinuha ng may bahay sa gabi ay kumakalat ng mabilis. Sa lahat ng trending keywords sa social media, ang unang 10 pangalan ay may kaugnayan sa si Jonathan Ramos. Jonathan Ramos kabit, 20 milyong penthouse, clandestine account ng ina, pekeng alahas, panloloko. Sunod-sunod na lumabas ang balita sa mga TV channel. Nagtatakbuhang nagsasalita ang mga journalist sa labas nega Senado at nega opisina ni Jonathan. Si Jonathan ay nakaupong nakatitig sa TV sa kanyang sala, maputla ang mukha, nanginginig ang kamay sa hawak na remote control. Walang silbing palipat-lipat na channel, nasa lahat na channel ang kanyang mukha. Ang iskandalo ang kandidatong kalihim na si Jonathan Ramos ay nagtatampal sa politika. Ang oposisyon ay agad na humingi ang pag-atras ang kandidatura. Ang 20 milyong kondominium na ibinigay sa kabit ay pinaginalaan na galing sa clandestine fund ng kanyang ina. Itinapon ni Jonathan ang remote control sa sahig. Sumpang awa, paano nangyari ito? Ngunit ang iskandal ng kabit ay simula pa lamang. 10:00 ng umaga, nagsimulang kumilos ang mga investigador, sabay-sabay na pinasukin ng mga ahente ng DOJ ang opisina at tahanan ni Jonathan. Jonathan Ramos, inaresto kayo dahil sa paratang ng pagtanggap ng suhol at pag-abuso ng kapangyarihan. Hindi makapagsalita si Jonathan sa gulat. Anong sabi? Suhol? Anong sinasabi ninyo? Maaari kayong tumahimik at humingi, NG abogado. Ipaliwanag namin ang detalye sa opisina, NG investigasyon. Hinawakan nga ahente ang mabisik ni Jonathan. Nanlaban siya, ngunit walang silbi. Click, malamig na tumunog ang posas sa kanyang mapulso. Ano ba to? Sino akong inaari ninyo? Kandidato akong kalihim. Noon, ang isang sagot ng isang ahente, hindi na ngayon. Sa palabas na si Jonathan sa bahay, daan-daang kamera ang nahihintay. Nagputok ang ma-flash at idinulsa ng ma-journalist ang ma-mikropono. Jonathan Ramos, may salita po ba kayo tungkol sa paratang ng suhol? Totoo ba ang tungkol sa inyong kabit? Mag-aatras ba kayo sa kandidatura? Nakatago ang ulo ni Jonathan habang sinakay siya sa sasakyan ng ahensya. Sa gitna ng flash, ganap na nawasak ang mukha niya. Kahapon pa lamang, magiging kalihim na siya ngang isang ahensya ngang pamahalaan. Ngayon ay nakalagay ang posas sa kanyang makamay. Sa parehong oras, may nangyayari sa Makati. Dumating ang ma-opisyal ng BIR sa harap ng gusali ni Consuelo. Consuelo Ramos, kailangan ninyong dumanas ng investigasyon dahil sa paratang ng clandestine na transaksyon sa pagbiling ng ari-arian at hindi pagbabayad ng buwis sa loob ng 15 taon. Nakaharap si Consuelo sa mga investigador sa lobby ng gusali, hindi pa nawala sa kanyang mukha ang gulat mula nung nakaraang gabi. Matitingkat ang mga itim na bilog sa ilalim ng mata at nanginginig ang isa niyang kamay. Investigasyon sa buwis. Ano ito? Wala akong
Isasagawa namin ang masusing pag-aralan lahat ng inyong transaksyon sa ari-arian sa nakalipas na 15 taon. Pakikipagtulungan ninyo sa amin. Uminto ang magapa ni Consuelo. Sandal siya sa dingding. Kahija-hija na ang nangyari kahapon sa gala at ngayon ay investigasyon pa. Sa hapon, lalong lumala ang sitwasyon. 3 gusali ni Consuelo ang nabigyan ng utos na may freeze ang ari-arian. Nagalumpihit ang mga nangungupahan, nagkagulo ang mga tagapamahala ng ari-arian. Paano ito nangyari? Umupo si Consuelo sa harap ng gusali at umiyak ng malakas. Dumaan ang matao at nakbulong-bulungan habang tinitingnan siya. Iyon ang babaeng gumamit ng pekeng alahas daw. Ang anak pala niya ay kandidatong kalihim pero nahuli sa suhol. Ganyan talaga kapag masama ang buhay. Matalas ang mga tingin. Hindi makatas ang ulo ni Consuelo. Nang hapon, tumunog ang cellphone ni Consuelo. Nagatubili siya nang makita ang pangalan isang mataas na opisyal ng BIR na dati ay nagtatanggol sa kanya. Halo, Jun, ikaw ba iyan? Malamig ang tinig mula sa kabila. Consuelo, hindi na kita matutulungan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Matagal na tayong. Kaya nga kita tinawagan para ipaalam sa iyo. Mula ngayon, huwag ka nang makipag-ugnayan sa akin. Patay, pumutak ang telepono. Hindi makapaniwala si Consuelo. Mabilis na tinapik ang iba pang mga numero abogado, mga kontak sa kongreso, mga katrabaho sa negosyo. Lahat ng binibigyan niyang pera para mapanatili ang relasyon. Ngunit iisa ang sagot, paumanhin po, Consuelo. Wala rin akong magagawa ngayon. Huwag na kayong makipag-ugnayan sa amin muna. Isa-isang lumayo sa kanya ang lahat. Itinapon ni Consuelo ang kanyang cellphone sa sahig. Nasira ang screen. Mga traidor, gaano karaming ibinigay ko sa inyo, sumigaw si Consuelo, ngunit walang kahihinatnan. Nang mawala na ang kapangyarihan, lumayo na rin ang mga nakikinabang dito, ganun ang mundo. Sa opisina, ngang investigasyon naman, katulad ang karanasan ni Jonathan, walang tigil niyang hinahanapin ang kanyang abogado, isang kilalang law firm ang dating nagtatago sa kanya. Ngunit hindi siya matawagan. Sa wakas, nang makonekta siya, Jonathan, paumanhin, ang kumpanya naming ito ay hindi kayang ipaglaban ang kasong ito. Humanap ka ng ibang abogado. Anong sabi mo? Gaano karami ang ibinayad ko sa inyo? Gaano katagal? Kaya ko ito sinasabi dahil matagal na tayong makakilala. Ibang abogado na ang humanap, paalam. Pumuta ang telepono. Nahulog si Jonathan sa upuan ng investigasyon. Kamukha ba itong nangyari kahapon sa kanya? Isang araw, mataas siya at matagumpay. Ang posisyon ng kalihim ay nasa harap na niya. Mayroon siyang maimpluwensyang kabit at plano para sa mas malaking kapangyarihan. Ngayon tinanggal ang kanyang kandidatura, inaresto, walang abogado, nag-iisa. Sa isipan ni Jonathan, may lumabas na mukha. Si Marivic. Ang manugang na itinapon niya isang linggo na ang nakaraan. Nung 15 sa kanya ay nakatayo siyang nanonood habang binibigyan ng 300 piso ang asawa at pinalalayas. Naalala niya ang tingin ni Marivic nung sandaling iyon malamig at matalim. Noon ay hindi niya naiintindihan. Ngayon ay naiintindihan na niya. Iyon ay ang tingin ng isang taong nangangako ng ganting sala. Marivic, ikaw ba talaga ang gumawa nito sa akin? Ngipin-ngipin ni Jonathan ngunit walang magagawa. Lahat ay tapos na. Gabi na nang magulat ang balita. Ang kandidatong kalihim na si Jonathan Ramos ay opisyal na nag-atras ng kanyang kandidatura. Nagsampa ang DOJ ng kaso ng pagtanggap ng suhol at pag-abuso ng kapangyarihan. Sa lumang 2 palapak na bahay sa Baybay City, tinitingnan ni Marivic ang balitang iyon. Hawak ang mainit na tasa, nakatitik siya sa mukha ng kanyang asawa sa TV. Natapos ang unang bahagi ng ganting sala. Naaresto ang asawa, nawalan ng ari-arian ang biyena, lahat ng kapangyarihan at koneksyon nila ay nawala sa isang araw. Unichi hindi pa tapos. Biglang tumunog ang cellphone ni Marivic. Ang nagtawag si Jonathan. Huminto si Marivic. Tumingin sa screen. Pagkatapos ay sinagot, "Hello,
Panatagang boses ni Marivic. Mula sa kabila, marinig ang nanginginig na tinig ni Jonathan. Marivic, ako ito. Pakiusap, tulungan mo ako. Kayang-kaya mong paligsain itong sitwasyon. Pakiusap, makinig lamang si Marivic ng walang salita. Lalo pang naging iyak-iyakan ang tinig ni Jonathan. Mali ako. Nagkamali ako. Magsimula ulit tayo. Patawarin kita. Kaya mo iyon, di ba? Pakiusap lang. Bahagyang umakyat ang sulok ng labi ni Marivic. Patawarin mo ako. Oo, patatawarin kita. Kaya lang, pakiusap. Hinarang ni Marivic ang salita ni Jonathan. Mali ang iyong pag-isip. Natihil si Jonathan. Malamig na ipinagpatuloy ni Marivic. Ikaw ang dapat humingi ng kapatawaran. At ang asawang Jonathan Ramos ko, isa na siyang namatay 1 linggo na ang nakaraan. Marivic, huwag ka nang makipag-ugnayan pa sa akin. Ibinaba ni Marivic ang telepono at ibinaba ito sa mesa. Tumingin siya sa labas ng bintana kadiliman. Malayo ay naririnig ang huningang maalon. Ang taon-taon ng kasalanan ay may kaukulang parusa. Malalim na huminga si Marivic. Sa dibdib niya ay unti-unting gumagaan ang pasanin, ngunit may natitirang isa, ang 300 piso. Kailangan pa rin itong ibalik. Inilabas ni Marivic ang mga kulubot na pera. Halos 3 linggo na niyang dinadala ang 300 pisong iyon. Malapit na ang huling pahuhukom. Bulong ni Marivic, paparating na ang katapusan. 1 linggo pa ang lumipas. Inilabas na si Jonathan sa pamamagitan ng piyansa habang naghihintay ng pagdinig. Sunod-sunod na lumabas ang balita ng kasong suhol, pag-abusong kapangyarihan at pekeng degree kaya ang hinulaang parusa ay 10 taon o higit pa sa bilangguan. Ang pagbagsak ng dating kandidatong kalihim ay naging paksa ng buong bansa. Hindi rin naiba ang sitwasyon ni Consuelo. Lahat ng kanyang 3 gusali ay na-freeze. Ang kabuwang halaga ng hindi nayulat na buwis ay umaabot sa 100 milyong piso. Nang mailantad ang lahat ng clandestine na ari-arian, walang natirang anuman. Sa isang araw, mula sa bilyonarya ay naging wala. Umulan ng hapon sa Baybay City. Nakaupong nakatingin si Marivic sa ulang umagos sa labas ng bintana, may hawak na tasangtsa. Natapos na ang ganting sala, ngunit may kakaibang kalungkutan pa rin sa isang sulok ng kanyang puso. Doon ay maririnig ang katok sa pintuan, malakas at mabilis. Dahan-dahan tumayo si Marivic at lumakad patungo sa pintuan. Binuksan niya ito at nakatayo sa ulan ang 2 tao, si Consuelo at si Jonathan. Pinagmasdan ni Marivic sila ng sandali. Wala na ang dating karingalan ng 2 ito. Ang buhok ni Consuelo ay basang-basa at nakakalabok. Walang makeup sa kanyang mukha, malalim ang makulubot at matitingkad ang mga itim na bilog sa ilalim ng mata. Maruruming at gumugulong na ang damit kahit kaninong hindi mapaniniwala na ito ang babaeng nagsuot ni maringal na gown noong nagdaang gabing charity auction. Si Jonathan ay mas malala pa. Bumaba ang kanyang pisngi, halatang pumayat, namumula at namaga ang mga mata. Wala na ang dating dignidad ng opisyal ng pamahalaan. Tumingin si Marivic sa dalawa ng walang emosyon. Anong kailangan ninyo? Panatag ang boses, hindi malamig, hindi mainit, walang emosyon. Naksalita si Consuelo, bitak-bitak ang boses. Marivic, 3 taon at ni minsan ay hindi niya ginamit ang pangalan ng kanyang manugang. Lagi itong hey, ikaw, anom nga tawag na pang-alipin. Ngayon, sa unang pagkakataon, tawag niya ang pangalan. Pakiusap, tulungan mo kami. Wala nang iba na maaring tumulong sa amin. Nanginginig ang boses ni Consuelo. At dahan-dahan, lumuhod siya sa sahig. Sa malamig at basang semento, tumama ang matuhod ni Consuelo. Nagkamali ako. Malaki ang aking pagkakamali. 3 taon ka naming minaltreto. Pakiusap, 1 pagkakataon lang. Yumuko ang ulo ni Consuelo hanggang malapit na ang noo sa semento. Walang ekspresyon ang tiningnan ni Marivic ang eksena. Sa tabi ni Consuelo, lumuhod din si Jonathan. Marivic, anong gusto mo? Lahat ng gagawin ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Kung ganito ang magpapatuloy, 10 taon akong mabulok sa bilangguan.
Umagos ang mga luha sa mukha ni Jonathan habang pinaksama ang ulan at luha. Isang taong binalewala ang kanyang asawa. Nagkabit kahit kasama pa siya. Naganap ng bagong kasintahan at nagplano ng divorce, ngayon ay lumuhod siya sa ulan at umiyak. Mabagal na inalam-alam ni Marivich ang dalawa. Lumipas sa isipan niya ang mga alaalang 3 taon. Ang umaga na umaahon siya 5:00 para magluto. Ang pagod na kamay sa pahuhugas ng damit sa taglamig, ang ngaluhang nilulunok habang pinipiga ang likod ng biyena, ang pagpupuyat para sa pag-unlad ng asawa, at ang nakbalik ang 300 piso sa mukha, ang tawang nakmukhang mapanganib habang inabandona siyang asawa. Ang kamay ni Marivic ay pumasok sa bulsa. Nandun pa rin ang 300 piso, halos 3 linggo na niyang tinataglay, gaspang na ang papel. Inilabas niya ang mga pera, tiningnan ni Consuelo ang mga pera mula sa saig. Naalala ba ninyo ito, Mama? Mababa at panatag ang tinik ni Marivich. Itinapon ninyo ito sa aking mukha 3 linggo na ang nakaraan. Sabi ninyo iyon ang bayad sa 3 taon ko. Namutla ang mukha ni Consuelo, naalala niya. Sinabi ko noon na ibabalik ko ng may interes. Ito ang interes, ang 3 gusali ninyo. Sapat na ba iyon? Nanlaki ang mamata ni Consuelo. Nangingini ang malabi. Yumuko si Marivich upang katapat ang mukha ni Consuelo. Pagkatapos ay inilantad niya ang mapra sa harap ng mukha ni Consuelo, at ito ang punong piso. Bitaw. Lumipat ang 300 piso sa hangin at bumaksak sa mukha ni Consuelo, isa sa noo, isa sa ilong at isa sa mga tuhod. Ang basang pera ay dumaplos sa balat. Hindi gumalaw si Consuelo. Nakayuko ang ulo, nangagaling-galaw lamang ang balikat, hindi malaman kung umiyak o nagtatawa. Tumingin si Marivic kay Jonathan. Tumingala si Jonathan, punong luha at ulan ang mukha. At para sa iyo wala akong ibabalik. 3 taon na kasama kita, ngunit walang ibinigay ka sa akin. Kumunot ang muka ni Jonathan. Marivic, pakiusap. Ang ibinigay mo lamang sa akin ay kawalan ng interes at kataksilan, kaya ibabalik ko rin iyon sa iyo ng buo. Anuman ang mangyari sa iyo sa bilangguan, walang pakialam sa akin. Tulad ng wala kang pakialam sa akin sa loob ng 3 taon. Bumaksak ng walang lakas ang ulo ni Jonathan. Wala na siyang masasabi. Huli sa huling pagtingin, tinitignan ni Marivic ang dalawa sa harap niya. Si Consuelo at Jonathan naluluhod sa ulan, humihinging kapatawaran. 1 linggo na ang nakaraan, sila ang nakpalaya sa kanya tulad ng hayop. Ngayon ay nakmamakaawa silang buhay. Ngunit walang gumalaw sa puso ni Marivic. Walang habag, walang galit, walang lungkot. Isang walang emosyon na kawalan ng interes lang ang punong kanyang dibdib. Baka iyon ang pinaka-nakakatakot na gantingsala. Binuksan ni Marivic ang kanyang bibig. Bumili kayong sabon. Tumingin si Consuelo sa kanya ng naguguluhan. Hugasan ninyo ang marumi ninyong pagnanasa. At ang amoy dumi, hindi iyon galing sa aking lutuin. Galing iyon sa inyong kabulukan. Mula pa sa simula. Pagkatapos ng mga salitang iyon, humarap si Marivic at pumasok. Bang! Mabigat na bumagsak ang pinto. Sa labas, nakaupo pa rin ang dalawa sa ulan. Bumabaksak ang tubig ulan sa kanilang mga balikat, ngunit hindi na muli pang nagbukas ang pinto. Bumalik si Marivic sa bintana at umupo. Ininom ang malamig na tsaa. Mapait na bumaba ito sa lalamunan. Sa labas, lumalakas ang ulan. Nakipinid ang mga mata ni Marivic sa ulan. Ang 3 taon ng kalungkutan, galit, at pagnanais ng gantingsala para bang nahahugas ng tubig ulan. Tunay nang tapos ito. Malalim na huminga si Marivic. Parang nagalaw mula sa dibdib ang isang mabigat na bagay. Ngayon na ako mamuhay para sa aking sarili. Bulong ni Marivic, mahinahon nitong niyakap ngang huningang ulan ang mga salitang iyon. Natapos na ang gantingsala. Isang bagong simula ang naghihintay. Lumipas ang 1 buwan. Sa Baybay City, Leyte, nagsisimula nang dumating ang mahangin at mainit na simoing taksibol. Lumilipad ang mga lawin sa ibabaw ng dagat
at ang mabangong amoy ng manihaw na tahong mula sa palengke ay kumakalat sa buong lugar. Ang lumang dalawang palapag na bahay ay nagbago ng malaki. Binago ang pintura, pinalitan ang kinakalawang na gate at naglagay ngang mamaliliit na palayo na may mga bulaklak sa bakuran. Nakatayo si Marivic sa bakuran habang dinadiligan ang mga palayok. Mainit ang araw sa kanyang balikat. May mapayapang ngiti sa kanyang mukha. Ang malamig at matalim na ekspresyon ng isang buwan na ang nakaraan ay nawala, na malambot at maayos ang mukha ngayon. Maririnig ang bukas na gate. Ma'am Marivic, nandito ba kayo? Si Roberto se. Ibinaba ni Marivic ang lalagyan ng tubig at tinanggap ang panauhin. Umupo silang dalawa sa maliit na mesa sa bakuran. Nagdala si Marivic ng mainit na tsaa. Kumusta na kayo? Tanong ni Roberto say. Hawak ng Marivic ang tasa. Mabuti naman, mahinahon, nagpapalaking ang halaman, nagbabasa ordinaryo. Ordinaryo. Tumango si Roberto si. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ninyo, dapat kayong magpahinga. Umiling si Marivic na may ngiti, hindi lang para magpahinga, nagsisimula na akong bagong gawain. Bagong gawain, kumislap ang mata ni Roberto si sa usisa. Tumingin si Marivic sa dagat bago magsalita. Sa loob ng 20 taon, inayos ko ang mga problema ng mga maimpluwensyang tao, ngunit lahat iyon ay para sa mga may kapangyarihan. Ngayon gusto kong ibang gawin. Ibang gawin? Gusto ko tulungan ang mga napipihati. Panatag ngunit punong tiyak na tinik ni Marivic. Sa mundo, maraming katulad ko na abuso at walang magagawa. Walang pera, walang kapangyarihan, hindi alam kung saan hihiling tulong. Iyon ang mga taong gusto kong tulungan. Sa pamamagitan ng aking mga koneksyon at kakayahan, nalukso ang mukha ni Roberto si sa pagkagulat. Marivic, kamangha-mangha ninyo talaga. Karaniwang tao, pagkatapos ang ganting sala, magpapahinga na at mamumuhay ng mahinahon, ngunit kayo. Umiling si Marivic. Nag-isip din akong ganon. Pag-akala ko, pagkatapos ng ganting sala, masisiyahan na ako. Ngunit nang matapos, may isang sulok ng puso ko na parang walang laman. Tumingin si Marivic sa mga bulaklak sa bakuran. Kaya nag-isip ako bakit ko ba mayroon itong kakayahang ito para lang sa ganting sala. Hindi parang iyon ang sagot. Para tulungan ang mga tulad ko na walang kakayahang labanan ang mga inabuso sa kanila para sa kanila ito. Malalim na tumango si Roberto si, kung gayon, tulungan ko kayo, anumang kailangan, sabihin lamang. Salamat Ginong si, pero sa pagkakataong ito, gusto ko munang subukan ng mag-isa. Ngumit si Marivic. Nang gabing iyon, umupo si Marivic sa sala at binuksan ang itim na katad na notebook. Ito ang notebook na naglalaman ng masikreto ng lahat ng pinaka-maimpluwensyang tao sa loob ng 20 taon ng kanyang trabaho. Isa-isang tiningnan niya ang mapahina. Napakaraming pangalan, petsa, insidente. Gamit ang notebook na ito, maari niyang yuganip ang buong Pilipinas. Isa-isa ring lumipas sa isipan niya ang maalaala, ang magabing nagpupuyat para malutas ang isang problema, ang masandalingang pasasalamat ng mapinaka-maimpluwensyang tao. Noong panahong iyon, siya ay anino. Isang anino na walang mukha nandun lamang para sa iba, ngunit ngayon ay iba na. Isara ni Marivic ang notebook at tumayo. Lumabas siya sa bakuran at nagpasiga ng maliit na uling na planggana, nagningning ang dilaw na apoy. Sandali pa siyang tumingin sa notebook. Kapag sinunog niya ito, ganap niyang magtatapat gitna sa nakaraan, paalam na sa mundong iyon ng anino at kapangyarihan. Malalim na huminga si Marivic. At itinapon ang notebook sa apoy. Nilamon nga apoy ang papel. Ang itim na katad na takip ay kumupas at ang mga pahina ay naging abo. Ang 20 taon ng masikreto ay naging usok na umakyat sa gabi. Tinitignan ni Marivic ang apoy habang ngumingiti. Masaya ang kanyang puso. Sa wakas, nawala ang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Pagkatapos ng 1 linggo, may maliit na tanda ang nakabitin sa eskinita ng Baybay City. Santos Advisory Konsultasyon para Samga Napipihati. Hindi maringal ang tanda, ngunit ang nangyayari sa loob ay hindi simpleng bagay.
Ang unang panauhin ay isang lolang nakatira sa lugar. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa anak, ngunit iniwanan siya sa isang bahay ampunan. Hawa ni Marivic ang makamayng lola habang nakikinig sa kanyang kwento. Pagkatapos ngang ilang araw, nakabalik ang lola sa sariling tahanan. Ang ikalawang panauhin ay isang batang mag-asawa. Naloko sila at nawala ang lahat ng kanilang ipon. Ginamit ni Marivic ang kanyang koneksyon para mahanap ang manloloko at nakabalik ang pera ng mag-asawa. Ikatlo, ikaapat, ikalima, isa-isa, pinakinggan ni Marivic ang bawat isa at inayos ang kanilang problema. Hindi siya tumanggap ng bayad. Para sa mga may kakayahan, tinatanggap niya ang pagkain o mga pangunahing pangangailangan lamang. Kumalat ng mabilis ang balita. Sa Baybay City, may nakatatawat na tao. Kapag may napakaabalahan, puntahan mo siya. Kahit hindi malutas ng pulis o abogado, malulutas niya. Naging abala si Marivic, ngunit hindi siya napagod. Sa katunayan, bawat araw ay punong kahulugan. Ang makatulong sa isang tao, ang makaalis ng luha sa isang tao. Iyon ang pinakadakilang kaligayahan para kay Marivic. Isang gabi, nakaupong tinitignan ni Marivic ang paglubok ng araw mula sa daungan ng Baybay City. Dahan-dahang bumababa ang pula at kahel na araw sa kabilang dagat. Kulay, rosas, kahel, lila punong kulay ang langit. Lumipat ang malawin patungo sa paglubog ng araw habang umaawit. Malalim na huminga si Marivic. Punong amoy dagat ang kanyang nabagamalat at malamig ang simoy na nagpalipat ng kanyang buhok. Biglang lumitaw sa alaala ang mga nakaraang panahon. 20 taon sa pinakamalaking pamilya ng negosyo, ang araw na nagpasya siyang mamuhay ng simpleng buhay. 3 taon ng pag-abuso at pagmamaliit. Ang 300 piso sa mukha sa gitnang gabi, at ang nakaraang buwan ng ganting sala. Isang makulay at mapanganib na buhay. Ngunit walang pagsisisi. Iyon ang dahilan kung bakit siya naririto ngayon. Gumit si Marivic. Noon, siya ay isang manugang, isang asawa, isang sekretarya, isang anino. Lagi siyang nasa likod ng iba, para sa iba. Ngayon ay iba na. Siya na lamang si Marivic. Hindi na siya manugang o asawang sinuman. Hindi na anino o sekretaryang sinuman. Simpleng Marivic Santos Mayaringang, isang maliit na advisory sa Baybay City na tumutulong sa mga napipihati. Iyon ang pinakamabangong buhay. Lumubok na ang araw sa kabila ng dagat. Isa-isang lumitaw ang mabituin sa langit. Tumayo si Marivic at lumakad patungo sa bahay. Habang lumalakad sa eskinita, humuhum siyang kanta. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling nag-awit ng ganito. Sa harap ng bahay, may naghihintay. Isang maliit na may bahay ang lolang nakabalik sa tahanan dahil kay Marivic. May hawak na maliit na palayok ang lola. Marivic, heto galing sa aming bakuran ito, pasasalamat ko sa iyo. Mahiyang iniabot ng lola ang palayo. Puno nga maliit na dilaw na bulaklak ang palayok. Masayang ngumiti si Marivic habang tinatanggap ang palayok. Salamat, nanay, aalagaan ko ng maayos ito. Umalis ang lola. Inilagay ni Marivic ang palayok sa bakuran. Nagaalo ang mga dilaw na bulaklak sa simoy ng hangin. Tinitignan ni Marivic ang mga bulaklak habang nag-isip. Ito pala ang kaligayahan. Hindi maringal ang iyon. Walang kailangan ng mamahaling gown, diamanteng kwintas o kapangyarihan. Simpleng ganito makatulong sa isang tao at matanggap ang pasasalamat ng isang tao. Iyon ang tunay na kaligayahan. Tumayo si Marivic sa bakuran at tumingin sa gabi. Kumikislap ang mabituin. Para bang pinakpapalaka nga ito. Bulong ni Marivic, hindi na manugang ng sinuman, hindi asawa ng sinuman, hindi anino ng sinuman. Simpleng ako, Marivic Santos, iyon ang pinakamabangong buhay. Dumating ang hangin at nagpalipat ng buhok ni Marivic. Ang bango nga bulaklak ay lumipat sa simoy. Ang bagong kwento ni Marivic Santos ay nagsisimula pa lamang. Kung ang kwentong ito ay nagiwan ng bahagyang bakas sa inyong puso, maaari kayong bumalik dito. Kung may pagkakataon, magiwan ng mainit na salita para sa pangunahing tauhan ng kwentong ito. Ang inyong mabuting kalooban ay maaring maging dahilan para manatili ang isang tao bukas. Taos pusong binabati ang inyong ngayon at bukas.